Hello guys, it's a beautiful day kaya naman samahan niyo muli akong bumiyahe dito sa Cape Town, South Africa. Galing nga kami sa napakahabang angkorahe at kaya naman naisipan naming bumaba muli sa barko para naman makita kung ano bang meron dito sa Cape Town, South Africa. Pero bago kami pumunta sa aming destination, ay sumakay nga muna tayo sa sasakyan ni Timothy na siyang maghahatid sa atin sa first stop. Pero yun nga, libre nga daw ang sakay kapag pumunta daw sa kanilang Diamond Store at tingnan ang kanilang mga produkto. Pero dahil nga wala naman tayong pambili ng mga diamante, nagtingin-tingin na lang tayo kahit na wala tayong binili. Pero okay lang daw yon at ihahatid niya pa rin naman daw tayo sa ating pupuntahan. At ito na nga, nakarating na tayo sa isa sa pinakakilalang lugar dito sa Cape Town. At dito natin makikita ang napakaraming establishmento kaya mauubos talaga ang oras mo dito kakaikot. Kailangan mo ng ilang araw para ma-experience mo ang Cape Town, South Africa. At ito na nga, merong mga Ferris wheel, merong malls, merong mga kainan, merong kapihan, at samot-saring mga tindahan na pwedeng mabilhan sa napakamurang halaga. Hindi naman siya sobrang mahal kasi kinonvert namin sa peso yung mga pinabili namin. It's really worth the price. Ayan nga, at ito po ang view sa kanilang Victoria Mall. Makikita nga rin po natin dito ang Table Mountain at ito nga at napakipit tayo kasi sobrang lamig. Meron din tayo ditong nakita na iba't ibang pakulo ng mga tao para ma-entertain yung kanilang mga bisita dito sa waterfront. And it's really amazing to see na kahit na public yung place, makikita natin na sobrang payapa at makakapag-reflect ka talaga dito kung yun talaga yung purpose mo. At yun nga, meron mga palaruan, makikita din natin na napakaraming arts sa paligid, yan, yung mga drawings na yan, and it's really fun to see. At kahit na mag-selfie tayo dito, walang nakikialam sa atin kasi they appreciate kung ano man yung ginagawa natin. Kaya sobrang laki ng impact na yung community natin talagang nagbe-build ng ganitong klase ng komunidad kasi it's really an amazing experience para sa mga dayuhan kagaya natin. At ito nga, dahil nga tapos na tayo sa waterfront, we have to ride on a red bus which is the hop on and hop off bus na pwede nating sakyan for about 275 rands for a day tour at papunta na nga tayo sa Table Mountain and we have to experience yung ganitong bus na double decker. Tapos ayun nga, doon tayo sa taas at magpapahangin lang habang ito ay tumatakbo. At sulit na rin ang pagsakay dito sa bus na to kasi meron po tayong 30 stops na pwedeng puntahan dito sa buong Cape Town. And it's really nice na merong ganitong transportasyon na pwede nating sakyan at hindi na tayo maliligaw at bibigyan tayo ng direksyon kung saan ba ang pinakamalapit na tourist spot. At habang umaandar nga ang red bus na ito nagkakape-kape lang tayo kasi sobrang lamig ng lugar at kahit na medyo maaraw, talagang may enjoy mo ang tanawin kagaya ng Table Mountain na ating pupuntahan. Kaya naman nilibot muna natin ang city at makikita natin na parang BGC lang, 'di ba? Parang mga Makati lang ang style. Pero ayun nga, sobrang laki at sobrang lawak ng daan at yung traffic hindi naman gaano kasi sobrang disiplinado din ng mga motorista sa daan. Kaya habang ito ay papaakyat sa kabundukan, na-enjoy talaga natin ang mga tanawin. Merong mga fountains, merong iba't ibang klaseng bundok na ating makikita, mga halaman sa paligid at talagang naalagaan nila ang kalikasan para naman ito ay maging kainam-inam. Wala kang makikitang dumi sa lugar at talagang sadyang napakaganda ng Cape Town, South Africa. At ito na nga, excited na tayong umakyat patungo sa Table Mountain at alamin kung bakit nga ba ito napasama sa 7 Wonders of Nature sa buong mundo. And we are very lucky to have this kind of experience. Kaya samahan niyo muli ako sa aking susunod na vlog at itutur ko kayo sa Table Mountain. Maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe at ito po ang aking kwentong marino. Bye-bye!